Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay magagamit nyo rin po agad sa pakikipag-usap sa English na kung saan ay yan po yung pinaka-importante para matuto na po agad yung mga baguhan. Okay? So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay itong napaka-importante na salita. Itong have at saka has. Okay? Na ang ibibigay pong ideya niyan ay sinasabi nyo na yung aksyon ay nangyari sa nakaraan. Pero yung aksyon na yon, kahit nangyari sa nakaraan, ay may kinalaman sa sitwasyon ngayon o sa tinatanong mo ngayon. May kinalaman. Okay? So ngayon, gagawa po tayo ng tanong. Okay? So tandaan nyo na yung sinabi ko. Kasi yan yung naibibigay na idea ng have at saka has. Halimbawa, na bili mo na ba iyon? Na bili mo na ba iyon? Pag in English po yan, yung na blank mo na ba ay have you. Tapos yung bili, bought. Tapos yung iyon, it. Tapos tandang pananong o question mark sa dulo. Tanda na tayo nagtatanong kung isinusulat nyo yung inyong tanong. Have you bought it? Ganun lamang. Nakapag-English na po kayo. Tapos yung gamit na gamit pa. Na ang itinatanong nyo po ay kung nagawa noong kausap ninyo na mabili yung bagay na iyon sa nakaraan. Kasi may kinalaman po yan ngayon sa inyong tanong na maaaring kung alam mo, pag nalaman mong nabili niya nga, edi hindi ka na bibili, hihiram ka na lang. Hihiramin mo na lang yung bagay sa kanya. So, yung mga ganong klaseng sitwasyon ang naibibigay po na ideya ng have o has. Okay? Isa pa pong halimbawa. Subukan naman po natin itong si Jose. Nahugasan na ba ni Jose ito? Nahugasan na ba ni Jose ito? Pag in English po natin yan, has Jose washed it? Okay? So, itinatanong ko kung nagawa ni Jose na mahugasan yung itinuturo kong bagay kasi kung nahugasan niya, hindi ko nahuhugasan yung bagay na iyon. Okay? So, kung mapapansin nyo, gamit na gamit po yan, yung ganyang klaseng ideya. At magagawa nyo lamang po yung ganyang klaseng ideya kung alam nyo yung paggamit ng have o has. Okay? So, yung have po, ang kanyang kailangan na aksyon ay dapat naka-spelling down na naka-past participle lang spelling ng aksyon na ipapareha sa kanya. So, yung mga aksyon na sinasabi ko ay ito po. Itong bili hanggang dito sa tanggap. So, itong bili, kailangan, pag in English ko, ay naka-spelling ayon sa past participle na makikita nyo sa dictionary. Okay? So, di ba ang bili ay buy, B-U-Y. Pag hinanap po sa dictionary yung past participle ng buy, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay bought. So, bought ang aking pinili kasi yan ang kinakailangan nitong have para makapagbigay po ng tamang ideya o wastong ideya na kasasabi ko lang sa inyo na yung action ay nangyari sa nakaraan at may kinalaman sa tanong mo ngayon. Yun po yun. So, pag nagawa mo yan, yung nasunod mo yung batas ng have, edi walang problema. May bibigyan nyo ng eksaktong-eksakto yung ideya na gusto nyong ibigay. Na kung saan ay yung bagay ay ginawa sa nakaraan at may kinalaman yan sa tanong mo ngayon. Yun po yun. Okay? Tapos, ito nga palang iyon o ito, pag in English po, ay it lang yan. Okay? Tapos, yung have po ay ipinapareha sa pinag-uusapan na you bilang mo, they bilang nila, o kaya itong we bilang natin o namin. Yan, natin o namin, we. Pag ang ginamit nyo naman ay niya,
na lalaki, he, o niyan na babae, she, has naman ang gagamitin nyo. Pero pag ang ginamit nyo yung particular na pangalan, katulad po ng Jose, isa lang ang bilang, has ang gagamitin nyo. Pero pag dalawa, Jose and Mary, Joseph and Mary, have ang gagamitin nyo. Kasi ang have po ay ginagamit sa particular na pangalan na higit sa isa, ang bilang. So, yan lang naman yung mga dapat nyo tandaan. Okay? Tapos, ito nga palang mga action natin dito ay ang uri po ay transitive verbs. Ibig sabihin ng transitive verbs ay yan po ay mga verbs na nangangailangan ng taga-kumpleto sa kanya na salita. At ang kumukumpleto po sa kanya ay itong salitang it. Na, bili, mo na ba? Pag hanggang dyan lang, kulang. Ang ano? Yung isasagot mo dun sa ang ano, yun yung taga-kumpleto na salita dito sa transitive verb natin. So, itong mga transitive verbs na ito, nangangailangan niya ng iba pang salita na kukumpleto sa kanya. Kaya, naglagay ako ng it para makumpleto. Object pronoun ang tawag naman dyan. Okay? So, sana tandaan nyo yung mga sinasabi ko para hindi na po kayo malito sa pagtatanong gamit ang have at saka has. Diba? So, yan lang naman mga dapat yung tandaan. Kung meron pa kayong action o verb na naiisip, dapat alamin nyo muna kung transitive verb yan. At saka i-spelling nyo ng naka-past participle. Katulad ng halimbawa, start. Di ba ang start sa Tagalog ay umpisa? Di ba? Naumpisahan. So, subukan natin. Umpisahan mo na ba iyon? Pag in English po natin, have you started it? So, yung start, naging started. Kasi ang started, yun yung past participle. Ang spelling. Tapos, transitive verb pa siya. Okay? Kaya, sana pag-aralan nyo ng maigi kasi alam nyo naman, kitang-kita nyo na magagamit nyo rin po talaga agad yan sa pakikipag-usap sa English. Okay po?